presidency? Well, right now, ako sinabi ko in my past interviews, no, if the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Okay, but she might be winnable, but she is not unbeatable. Hindi po siya yung bang kung iniisip po ng maraming tao na ito hindi na matatalo ito eh. Hindi pa rin yun. Sapagkat ngayon naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon. When the president exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, ha? Palagay ko may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Alright. For example, like pinag-uusapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? O do we want a president na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko ngayon pa lang, sabihin ko na, pag tumakbo ang ating Pangulo ngayon ang eleksyon, sana way winner si Sara eh. Totoo yun. But, 2028 pa yan. More than 2 years pa yan. Kaya sabi ko, yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Yun ang nais kong sabihin.